Ano ho? So, salamat po sa ating kapatid na Heart, sa pangunguna po niya sa ating pag-aawitan. Sa umaga pong ito, atin hong pag-usapan, yun hong paksa para ho sa buwang ito. Ano ho? Actually, sa loob ho ng isang buwan ay atin hong pag-uusapan, yun hong kwento o yun hong talinghaga patungkol ho sa alibughang anak. Ano ho? Yun hong prodigal son. And nais ko ho na atin ho itong pagbulay-bulayan ayon po sa patnubay ng ating Panginoon. Sa unang linggo po, ang unang linggo pong ito ay atin hong pag-usapan, yun hong unang bahagi noon hong series na ibinigay ho sa atin ng national para ho sa ating paksa na pagbubulay-bulayan. Pag-usapan ho natin yung unang mga talata dito po sa kwento ng prodigal son. Ano ho? From verse 11 ng aklat po ng Lucas, Kabanatang 15, hanggang dito po sa ika-13. Ano ho? So, basahin ko ho muna sa Tagalog, mamaya ho, basahin ko ho sa English, doon ho natin pag-usapan, yun hong paksa natin sa umagang ito. Ang paksa ho natin is doing it my way. Ano ho? Hindi ho kakanta ang inyong lingkod ng si Frank Sinatra ba ang kumanta nun? Ayun. So, nag-iingat ho tayo sapagkat marami na ho ang nagbuwis ng buhay nung kinanta ho ang My Way. Ano ho? So, sabi nga po diyan, maraming mga pagkakataon, tayo ho bilang mga individual ay nagnanais po ng independency. Ano ho? Kalayaan, gawin yung anumang gusto niya. At ito ho yung nangyari dito ho sa prodigal son. I believe, alam ho natin yung kwento. Gusto ko lang hong basahin yung mga talata na atin hong pag-uusapan. Ano ho? Lucas, Kabanatahong 15, talatang 11 hanggang ika-13, ganito po ang sabi. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang mga ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. And the rest po, makita ho natin kung papaano ho na naranasan ng bunsong anak na sabi nga ho natin ay nagnanais na magkaroon ho ng independency sa kanyang buhay. Ano ho? Siya ho ay umalis. Siya ho ay nagpakalayo-layo. At yun hong sumunod na mga talata, ito ho ay nagpapakita kung saan nasira yung kanyang buhay. But anyway, pag-usapan ho natin, yun hong from verse 11 hanggang verse 13. Ano ho? Kung papaano ho na yung pagnanais nga po ng bunsong anak na ito na mamuhay ng mag-isa. Ano ho? Walang kumokontrol, wala hong nagtuturo ng kung ano ang pwede niyang gawin. Ano ho? So, basahin ko lang ho dito po sa English, Luke chapter 15, verse 11 hanggang verse 13. Ganito po ang wika. Then Jesus said, there was a man who had 2 sons. The younger son said to his father, Give me now the part of your property that I am supposed to receive someday. So the father divided his wealth between his 2 sons. Verse 13, a few days later, the younger son gathered up all that he had and left. He traveled far away to another country, and there he wasted his money living like a fool. Aha. So, dito ho, sa mga talatang ito ay meron ho tayong dalawang gustong pag-usapan. Ano ho? Pero bago yon, sabi nga ho natin, ito hong kinukwento ng ating Panginoon ay nagpapakita ho noong kung papaano ho na yung dalawang uri ng tao na may pagnanais. Ano ho? Yung isa, gusto ho niya na lumabas na doon sa authority ng kanyang tatay, doon sa pamamahala ng kanyang tatay. At yung isa naman, which is ito nga ho yung panganay, ay naroon lang, nag-stay lang siya doon sa kanyang tatay.
Pero makita natin at mag-focus po tayo dito ho sa buhay nito hong bunsong anak. Ano ho? So nais ho ng bunsong anak na mamuhay ayon sa kanyang sariling kaparaanan. Di ko alam kung inyo na hong naranasan niya noong kayo ho'y mga bata-bata pa. Na every time na kayo ho ay pagsasabihan ng inyong mga magulang, every time ho na kayo ho ay pagagalitan or papayuhan, iniisip ninyo, time will come. Aalis na rin naman ako sa bahay na ito. Magkakaroon na ako ng sarili kong disposisyon. Ako na ang mamamahala doon sa aking mga sariling kinikita. May ganun ho ba tayong kaisipan? So, mayroon hong dalawang uri ng tao. At yun nga ho yung ating binanggit kanina. So, pag-usapan ho natin, yun hong pamumuhay ng ayon sa kanyang sariling kaparaanan, makita ho natin na ito hong prodigal son ay, dalawa ho yung ating pag-uusapan. Number one, ay rebellious in his character. Rebelde ho siya. Ano ho? Halimbawa ho, kinausap ho ni Ate Shekinah si Kuya Jackson. At sabi ho ni Ate Shekinah kay Kuya Jackson, Daddy, ibigay mo na sa akin yung aking mamanahin. At gusto ko nang ako na ang mag-manage ng lahat kung magiging ari-arian. Someday, ako naman talaga ang mamamahala niyan. So, ibigay mo na ngayon yan sa akin. So, sabay ilag Shikay. Tiyak, tama. Ano ho? Hindi ho tayo ganoon kabukas sa ganoong style. Ano ho? Bagamat may mga magulang na buhay pa lang ay inilalagay na ho sa ayos yung kanilang mga properties. Ano ho? Mainam naman ito. Kung ang magulang ho yung mag-initiate na iayos na natin yung mga mamanahin ng ating mga anak para pag nawala tayo, walang gulo. Ano ho? Minsan ho kasi, kung kailan nawawala yung magulang, saka ho nagpapang-away ang mga anak sapagkat hindi raw naayos yung kanilang mga partihan. Ano ho? So, makita ho natin, ito hong prodigal son, sa punto hong iyan, sabi po diyan, meron daw hong anak dalawa, yung isang lalaki, ano ho, at yung bunso pa ang nagsabi sa kanyang tatay na ibigay mo na yung bahagi ng aking property o bahagi ng iyong property na balang araw naman ay magiging sa akin. At willingly ay ibinigay po ng tatay. Wala ho tayong mababasa na anuman hong reklamo mula ho doon sa kanyang tatay. Ano ho? At dinivide ho yung kanyang ari-arian at ibinigay yung portion doon para sa kanyang bunsong anak. By law, sa Torah, ano ho, ang kanilahong batas ay mas malaki yung sa panganay. Ano ho, ganoon ho yung kanilang paraan. So, makita ho natin, kalahati noong sa panganay ay ibibigay po doon sa bunso. Ano ho? So, ganoon. So, tinanggap na ho nung bunso yung para sa kanya in advance. So, makita ho natin yung kanyang pagiging rebelde sa punto pong ito. Unang-una, dinisregard niya ho yung desisyon ng kanyang ama. Ano ho? So, alam ho natin, lalo ho sa mga tatay na naririto, masakit sa atin na i-disregard ng ating anak yung ating desisyon. Ibig sabihin, mas nauna, parang pinangunahan na tayo. Na magiging akin din naman yan eh. Ibigay mo na sa akin. So ito ho ay pagre-rebelde sa punto hong iyon. No? At rebellious po yung attitude na ito. Makita rin ho natin na dinisrespect or dishonor niya ang kanyang tatay. Yun pong karangalan ng kanyang tatay na siya ho yung nagpaparti at kanya hong ibinibigay yung kanyang pamana, inaliso noong kanyang bunsong anak. In a way na siya ho ang nagmando doon sa kanyang tatay na akin na yan. So ito ho ay hindi ho
sabi nga ho natin, tama. Sapagkat ang tatay ho sa kanyang desisyon, ang siyang magbibigay ho nito doon sa kanyang anak. Ang siyang magpapamana ho nito doon sa kanyang anak. At makita ho natin na ang bunsong anak ay naging rebellious ano ho, sa ganoong aspeto. And pangatlo ho, he deny his relationship to his father. Para bagang sinasabi na ho ng bunsong anak na ayoko na sa iyo. Ayoko na sa pamamahala mo. Ayoko na sa tahanang ito. Gusto ko nang magsarili. Gusto ko nang bumukod. Ano ha? Kapag kinuha ho ng isang anak yung lahat ng kanyang parte, ibig sabihin lamang ho nito, aalis na ako. Or, tinitingnan kita as patay ka na. Kasi ho, yung ang sabi nga natin kanina, yun ho namang pamana ay ibinibigay lamang ho yan kapag namatay na po. Yun hong talagang may-ari, which is yung kanyang tatay. Ano ho? And buhay na buhay, yung kanyang tatay, kinuha niya na. So parang ang kanya hong sinasabi ngayon, sana ay mamatay na ikaw. Or sa aking sarili, sa aking kaisipan, patay ka na. Kaya kinukuha ko na yung para sa akin. Aha. So, ibig sabihin lamang po, pinutol na ho, sinira na ho nung bunsong anak yung kanyang kaugnayan sa kanyang tatay. So ito ho ay napakalinaw na pagrebelde. Ano ho? Yung kanyang attitude, yung kanyang character ay rebellious. Ano ho? So, isa hong napakatindi na paraan ng paggawa ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Time will come, ang bawat mga kabataan naman po, bawat isa ho sa mga anak natin, ay kailangan ho naman talagang magsarili, bumukod. Ano ho? At yun ho yung ating tinuturo. Actually ho, sa biblical portrait of marriage, ay bahagi po iyon. Ano ho? Sabi ho ni Bruce Wilkinson, ay kailangan daw ho na aalis ho tayo. Ano ho? Hindi tama na ikaw ho ay nananatili doon sa tahanan ng iyong ama. Kung gusto mong maging reyna ang iyong asawa, magtayo ka ng sarili mong palasyo. Ano ha? Kasi hindi ho magiging reyna yan kapag hanggat naroon pa yung original na reyna. Ano ha? So I hope nagkakaunawaan ho tayo doon sa ganong aspeto. Pero hindi ho sa punto naggaya nung ginawa noong bunsong anak na dinisrespect niya, dishonor niya, at totally talaga sinira na niya yung relationship niya doon sa kanyang tatay. So, una ho na ating makikita doon ho sa planong pagsasarili ng bunsong anak na ito ay pagrebelde. Yun hong kanyang ginagawa. Pangalawa, pag-usapan ho natin, ang pagsasarili noon hong bunsong anak, ano ho, sa ganoong aspeto ay hindi lamang ho rebellious in character, kundi meron din ho siyang ginawa, reckless in his life. Ano ho, yung naging prodigal po siya sa punto ho na ito hong bunsong anak na ito ay hindi marunong mag-manage noong kanyang kayamanan. Ano ho? So, makita ho natin na yung kanyang pagiging pabaya, yung kanyang pagiging walang ingat doon sa kanyang buhay, ay makikita ho natin after na umaliso sa piling ng kanyang tatay itong bunsong anak na ito. Basahin lang ho natin yung verse 12 and verse 13. Sabi po riyan, the younger son said to his father, give me now the part of your property that I am supposed to receive someday. So the father divided his wealth between his two sons, and a few days later, the younger son gathered up all that he had and left. He traveled far away to another country, and then he wasted his money living like a fool. Ano ho ang makita sa mga talatang iyon? Number one, nawala hong lahat yung sa kanya. Losing everything. Doon ho sa prodigal son. Sabi po niya doon sa verse 12, ibigay mo na ngayon sa akin yung property mo na balang araw naman ay magiging akin din yan. Tatanggapin ko rin yan. So yung lahat ng kanyang kayamanan, yung para sa kanya, dala-dala niya ho ito,
makita ho natin na wala na. Noong ito ho ay nasa kanyang tatay, mayroong possibility pa na ito ho ay lumago. Kasi ho, okay mag-manage ang kanyang tatay. At dahil nga ho, naroon na doon sa pamamahala ng kanyang tatay, lumalago pa ito. So kung ang tatay niya ay mabubuhay pa for another 10 years, probably na dodoble pa yung kanyang kayamanan. Pero dahil kinuha na po niya, wala na po, ubos na. Ano ho? At nung ito ho ay kanyang gamitin, makita ho natin na wala hong lahat sa kanya yung kanyang pag-aari. Ano ho? So isa sa consequence ng maling paraan ng pamumuhay. Ano ho? Yung kawalan ng ingat. Tandaan natin, ang pagiging prodigal ho ay pagiging maaksaya, pagiging, sabi nga ho natin, ay wala hong ayos na pamamahala sa kanyang sarili, walang ayos na paggasta, pagwawaldas, yun ho yung pagiging prodigal. So, makita ho natin na yun hong prodigal son na nagpapasimula ng kanyang gusto, na gusto niyang siya lang ang masunod sa kanyang buhay, ay totally nawala yung lahat sa kanya. At yun ho yung pinaka malungkot. Pangalawa, letter B, iniwanan ho niya yung kanyang tatay. Sabi nga po roon, ang tawag dito, naghiwalay na sila ng landas. Ano ho? Yung separation na ninanais ng taong ito, ay makita ho natin na hindi ho naging maganda ang resulta. Sabi ho ng verse 13, a few days later, the younger son gathered up all that he had and left. He traveled far away to another country. Hindi lang ho siya lumipat ng barangay. Ano ho? Hindi lang ho siya lumipat ng bahay. Tayo hong mga Pilipino, yung isang bahay daw po, yung ancestral house na tinatawag, maski raw ho yan maliit lang, lumalaki yan balang araw. Bakit ho? Sapagkat kung ito yung bahay ng mga magulang na mag-asawa, pagka nagkanak sila ng 5, pag nag-asawa si panganay, may sibi. Ano? Tapos pag nagpakasal si pangalawa, another sibi. Tapos si pangatlo, sibi uli. Ano ho? At pag nag-asawa si bunso, doon siya sa bahay ng kanyang magulang. Ganon yung kultura natin. Pero ito hong bunsong ito, itong prodigal son na ito, ng ibang bansa pa ho siya. Ano ho? Lumayo pa siya. As in, pagkelayo-layo. Ano ho? Talagang totally talaga, pinutol talaga niya yung kaugnayan niya sa kanyang ama. Ewan ko ho kung may naalala kayo sa Book of Genesis na ganun ho yung kanyang ginawa. Ito hong si Cain. Naalala niyo si Cain nung siya ho ay nagkasala, nung pinatay ho niya yung kanyang kapatid na si Abel. Ang sabi po doon ay pinarusahan ho siya ng Diyos. Ano ho? At yung pinakamatindi roon ay lumayo siya sa presensya ng kanyang ama, ng Diyos. Ano ho? Ang isa sa malungkot na bahagi sa buhay po ng prodigal son ay yun hong pagputol niya, pag-ayaw niya doon ho sa authority o doon ho sa pamamahala ng kanyang tatay. Ano ho? Pwede ho na tayo ho ay maging independent, ano ho? Pero patuloy ho tayong lumalapit. Mayroon hong wisdom sa payo ng ating mga magulang. Pero ang mga magulang, hindi naman ho dahil may wisdom sa payo natin, pakialam na tayo. Ano ho? Hindi ho. Hindi ho magiging lalago, madidevelop yung ating anak kung tayo ho yung laging nangingialam. Pero sa buhay po ng prodigal son, makita ho natin kung papaano ho kahirap, kung gaano kahirap ang malayo ho sa ating magulang. I mean, posible ho na tayo ho ay hihiwalay, pero yun hong payo, yun hong prayer, yun hong patnubay, guidance ng ating magulang, dapat ho ay patuloy ho nating pinapakinggan. Patuloy ho nating ina-appreciate. Ano ho? Ang inyong lingkod, kahit ho, ganito na ho katanda, ilang taon na lang ho, ay senior na rin. Ano ho?
ay patuloy ho na nakikinig doon ho sa payo ng atin hong nanay sapagkat alam ho natin mayroon hong wisdom, may karunungan ho dito ho sa payo ng ating mga magulang. So, even yung relationship niya sa tatay ho nawala. Yun hong kanyang ari-arian, yung kanyang kayamanan, totally na nawala hong lahat ito. Alam ho natin kung ano ang naranasan ng prodigal son. Ano ho, nagkaroon ng tagutom doon sa lugar kung saan siya ho ay tumira at sabi nga ho doon, naubos na yung kanyang kayamanan at recklessly, sabi po doon, sa isang walang kakwenta-kwentang paggasta ay naubos ang kanyang kayamanan at nagkaroon pa ng tagutom. Ang sabi po, halos nung siya po'y mamasukan, even yung pagkain ng kanyang inaalagaang baboy ay gusto niya nang kainin. Ano ho? Alam ho natin yung kwento. Totally ho, nawalang lahat sa buhay ng prodigal son yung anumang mga bagay na nasa kanya. And even po, yung kanyang relationship sa ama. Ano ho? Letter C, living like fools. Ano ho? Ang sabi po doon sa verse 13, sabi diyan, a few days later, the younger son gathered up all that he had and left. He traveled far away to another country, and there he wasted his money living like a fool. Pag sinabi ho nating fools, ano ho, makita ho natin yung kamangmangan, yun hong kawalan ng wisyo doon ho sa kanyang ginagawa. Para bagang hindi niya alam kung ano yung kanyang ginagawa. Sira-sira, kung ano na lang ang mangyari, sige, yan na lang, ganyan na lamang. Ano ho? At makita ho natin na yun hong pamumuhay ng mag-isa, nang wala ho yung patnubay, wala man lang ho tayong mga payo na narinig, wala tayong guidance man lamang. Ano ho? Ito ho ay isang napakalaking kamangmangan. Foolishness. So kahit pa ho tayo ay may edad na, dapat ho ay nakikinig pa rin tayo, kailangan pa rin ho natin yung mga advice na dapat ho ay atin ho itong nakikita. Ang mga company ho ay mayroon hong mga advisor. Ano ho? Mayroon yung mga batas, ano man yung mga kaniyan, pamamahala, may mga advisor ho sila. At alam ho natin, napakahalaga ho nito sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, mga pinakamamahal, ang atin hong pagiging Kristiyano, naiso ng Panginoon na tayo ho ay magkaroon, mag-mature sa atin hong pagiging Kristiyano. Ina-allowed ho tayo ng Panginoong maranasan yung iba't ibang mga bagay para ho tayo ho ay lumago, para ho tayo ay lumalim sa atin hong pananampalataya at pagkakilala sa atin hong Panginoong Kristo. Pero ho, doing it on your own way ay hindi ho makatutulong para sa atin. Ang sabi po ng John 15, verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given to you. And even po yung Awit chapter 1, verse 3, ang sabi po doon, kapag tayo ho ay nanatili na sumusunod doon ho sa payo ng salita ng Panginoon, para daw ho tayong puno na nakatanim sa tabing batisan. Ang sabi po, laging sariwa at lagi ho tayong namumunga sa kapanahunan. Mga kapatid, hindi ho natin kaya na mamuhay nang wala ho ang Diyos. Hindi ho natin kayang mabuhay nang wala ho ang patnubay ng salita ng Panginoon. Huwag ho nating hayaan, huwag ho nating gawin na kagaya ho noong ginawa ng prodigal son na magrebelde sa atin hong Diyos sa pamamagitan ng sarili ho nating diskarte sa buhay po nating ito. Huwag ho nating hayaan na tayo ho ay maging foolish. Huwag ho nating hayaan na tayo ho ay mawalan ng lahat bunga ho ng ating pagiging foolish
bilang prodigal son. Ha? Sa umaga pong ito, nire-remind lang ho tayo, nais po ng Panginoon na tayo ho ay lumalim, lumago, tumibay sa ating pananampalataya sa patnubay at sa patuloy na gabay ng ating Panginoon. Nawa po ang bawat isa sa umaga pong ito ay makita yung atin hong mga sarili. Asaan ho ba tayo ngayon? Tayo ho ba recklessly ay minamanage natin yung ating mga sariling buhay? Wala ho ba tayong pakialam sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Every morning ho ba, pagising ho natin, wala ho tayong pakialam ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Hindi na ho natin nabuksan ang ating banal na Biblia. Kumusta ho ang atin hong mga sarili? Wala ho tayong pakialam. Kung kayo may mga small group, wala akong pakialam. Maggagawa ako ng sarili ko. Susundin ko yung kung ano yung gusto ko. Ano? Tandaan natin, naalala ko lang ho, si Pedro, after ho, na nahulihin ng Panginoon, nangayaw si Pedro. Ayaw na ho ni Pedro. Natakot na itong si Pedro. Diskarte ulit siya ng kanyang diskarte. Pero hirap na hirap ho itong si Pedro. At ang sabi nga ho, buong magdamag silang nangisda, pero wala silang nahuli. Pero ho, nung dumating ang Panginoon, sabi ng Panginoon, ihagis nyo yan sa kanang bahagi. Nakahuli ho sila ng pagkedami-dami. Ano ho? At ang sabi ho, halos lumubog yung kanilang bangka. At kinausap siya ng Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, mahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Parang kung sinasabi ng Panginoon na kung didiskarte ka ng sarili mong diskarte, mahihirapan ka. Mahihirapan ka. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kailangan mo ako. Mga kapatid, kailangan ho natin ng Diyos. Kailangan ho natin ang gabay ng banal na Espiritu. Huwag ho tayong magmayabang, magrebelde sa harapan ng Panginoon. Magiging waldas tayo, magiging reckless tayo, and to the point of maging prodigal son tayo sa harapan ng Panginoon. Patuloy ho tayo magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at tayo ho'y itataas ng Panginoon. Patuloy ho nating hingiin sa Panginoon, Lord, wag mo akong iwan. Patnubayan mo ako. Samahan mo ako. Sa lahat ng aking mga desisyong gagawin, turuan mo po ako. Susunod po ako sa inyo. Nawa po, ma-enjoy ho natin iyon hong pakikipisan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Hanggang dumating ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, hanggang makita natin siya ng mukhaan. Magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.